Rox di Sebek, kinalaban si Imo sa God Valley. Si Imo pala ang pumatay sa pinakamalakas na pirata. At hindi pala si Garp at Roger ang nagpabagsak sa kanya. Ako si Mon at welcome sa ating channel. I-review nga natin ngayon ang full chapter 1152. So kung bago ka pa lang dito ay pindutin mo na yung subscribe button at paki-like na rin ang ating video bilang suporta sa ating channel. Ang chapter ay may title na A Terrible Day. At mukhang ito yung araw na di umano'y pinatay ni Loki ang sarili niyang amang si King Harald. Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video dahil sa ni-reveal na rin dito sa chapter ang sagot sa matagal na nating katanungan. At may impormasyon ding na-reveal dito na sumakto din sa teoryang nabanggit natin dati. Nang maramdaman nila Luffy ang napakalakas na Conqueror's Haki ni Imu, nagmadali na rin sila kaagad na pumunta ng Sun Realm. Nagpaalam naman si Chopper na maiwan kasama si Gaban dahil sa malubha daw ang sugat niya at di pa siya madadala. Bago umalis si Luffy, bigla siyang sinabihan ni Gaban na tutukan niyang mabuti kung paano niya ginagamit ang Conqueror's Haki. Hindi raw talaga immortal ang mga kalaban, kahit pa parang walang katapusan ang ability nilang makapag-regenerate. Ibig sabihin, ang susi dito ay mastery ng mataas na antas ng Conqueror's Haki. So naisip ko ngang baka parang sa armament haki itong tinutukoy ni Gaban, na pwede mo itong gamitin as coating sa iyong sarili at pwede mo ring itong ibato sa loob ng katawan ng iyong kalaban. Similar sa Conqueror's Haki, pwede mo itong gamitin as a coating. So baka in similar way, sa Advanced Armament Haki ay pwede mo ring itong ibato sa mga mala-immortal na kalaban para di sila makapag-regenerate kaagad. Nang mabanggit naman ni Gaban ang tungkol dito, mukhang may naintindihan si Loki sa kanyang kapangyarihan, di lang daw niya alam ang tungkol dito dati. Ibig sabihin ba nito ay may Conqueror's Haki din si Loki? Na sa tingin ko ay nararapat lang din talaga sa may bounty na nasa antas ng isang Yonko. Ngayong di na makalaban si Gaban, siya na lang daw ang natitirang individual na dati nang nakaharap itong mga God's Knight. At ngayon, alam na niya kung paano sila tatalunin. Nakiusap si Loki na palayain siya at isama siya ni Hyrule sa laban. Pero mabilis ding tinanggihan ni Hyrule itong pakiusap ng kanyang kapatid. Dahil para sa kanya, imposibleng makikipaglaban si Loki para sa Elbaf. Then biglang may sobrang nakakatawa at napaka-astig na moment sina Sanji at Zoro nang sabihin ni Gaban na mukhang hindi lang isa ang may Conqueror's Haki dito. Tuwang-tuwa naman si Sanji dito at lumapit siya kay Gaban at nagtanong, "Ako ba yon? Tama nga ako. Hindi ako papayag na sina Mosshead at Jinbe lang ang nagle-level up." Habang parang inaasar pa niya si Zoro. Pero sa kasamaang palad para kay Mr. Prince, hindi siya pinansin ni Gaban. Ang tinutukoy pala niya ay si Mosshead mismo. Si Zoro, sabi ni Gaban, "Ikaw swordsman, mukhang sanay na ang katawan mo sa paggamit nito." Na obvious na nga talaga dati pa sa mga nakita nating laban ni Zoro. Pero sa kabila nito, di nga talaga aware si Zoro nito. At nagtanong pa itong Mosshead na parang hindi siya makapaniwalang may Conqueror's Haki siya. Sobra namang nagulat si Luffy nang malaman niyang hindi alam ni Zoro na may Conqueror's Haki siya. Sinabi pa ni Luffy na lagi nga daw nagli-leak ang Conqueror's Haki ni Zoro. Sobrang nakakatuwa itong closeness ni Luffy at Zoro. Ramdam ni Luffy ang Conqueror's Haki ni Zoro lagi, habang si Zoro naman ay wala talagang kaalam-alam. Kawawa si Sanji dito. Pangalawang beses na ito mula nang ma-reveal ang bagong bounty ng Straw Hats, literal na binadang si Sanji. Pero kung iisipin natin ang mga pangarap nila, may sense talaga ito. Gusto ni Zoro na maging strongest swordsman sa buong mundo. Kailangan niyang maging number 1, tulad din ni Luffy na gustong maging hari ng mga pirata. Na ibig sabihin ay conquering something. Si Sanji naman, kahit competitive kay Zoro, ang goal niya ay mahanap ang All Blue. Wala namang masama sa goal ni Sanji, it's a great dream. Pero hindi ito kasing tikas na paghahari tulad ni na Luffy at Zoro. Seryoso naman si Gaban dito at pinagsabihan si Zoro sa tila kapabayaan niya. Ang haki daw ay kailangang maintindihan at mamaster. Isang emperor na ang kanyang captain, kaya kailangan din talaga niyang maging seryoso kung gusto niyang suportahan si Luffy. Napakabihira at nagsorry dito si Zoro. Kahit pinagsabihan siya, lalo lang gumanda ang hype kay Zoro. Dahil pag natutunan niya talagang gamitin ng buo ang kanyang Conqueror's Haki na siguradong mas magpapalakas pa sa kanya. Papunta na nga talaga si Zoro sa Admiral level. Then nilapitan naman ng galit na si Sanji si Gaban at tanong niyang paano naman daw siya. Pero bago pa makasagot si Gaban, nag-away na sina Loki at Hyrule. Pero kahit na parang kawawa talaga si Sanji dito, hindi pa rin sure kung wala talaga siyang Conqueror's Haki at alam nating lahat yan. Hindi naman siya sinabihan ni Gaban ng diretsong wala ka niyan dahil sa naudlot nga ito dahil sa bangayan ng magkapatid na giants. Kung meron man si Sanji nito ngayon, siguro hindi pa ito masyado noticeable gaya ng kay Zoro. Since yung pangarap ni Sanji hindi talaga nag-give off ng Conqueror's energy na di tulad kay Luffy at Zoro. Pero malay natin,
na baka dito sa Elbaf Arc ma-awake ni Sanji ang kanyang Conqueror's Haki at sa isang napaka-astig pa na moment. At mapunta na tayo sa away ng Giant Brothers. Sabi ni Loki, nakakahiya ka Hyrodin? Papayag ka bang mga dayuhan pa ang magligtas ng bayan natin? Andito lang ako para sa Elbaf. Napaka-astig ngang marinig yon mula kay Loki kahit na tinakwil at hindi na siya pinagkakatiwalaan. Nakikita niyang protektor pa rin siya ng Elbaf at gusto talaga niyang tumulong. Ang ganda ng pagkakagawa ni Oda sa karakter niya. At ang sagot naman ni Hyrodin, ikaw? May posibilidad pa nga ang kakampi ka sa world government. Napakasahol ng ginawa mo nung araw na yon. Paano ka namin pagkakatiwalaan? At ito ang isa sa mga big revelations. Hindi pa man pinapakita ang totoong nangyari nung araw na yon. Malinaw sa pananaw ni Hyrodin at ng karamihan na against si Harald sa world government at si Loki raw ang tumulong sa mga ito sa pagpatay sa ama niya. Tila parang ganito nga ang nangyari. Pero mare-reveal nga dito sa chapter ang totoong nangyari. Matagal ko na itong nakikitang magaganap at ngayon mare-reveal na nga talaga ang totoong storya sa pagpatay ni Loki sa hari ng Elbaf. Pagkatapos, bigla namang may sinabi si Luffy na ikinagulat naman ni Loki. Sabi ni Luffy, Loki, iniimbitahan kitang sumali sa Straw Hats. Tapos sinundan pa niya, Hyrodin! Kung parte na si Loki ng crew ko, hindi ka naman makaka-complain, hindi ba? At pwede mo na siyang pakawalan. Hindi pa ito official. At alam nating lahat na magde-decline muna si Loki gaya ni Zoro at Sanji noon. Pero the fact na gusto siya ni Luffy na maging parte siya ng kanyang crew, sobrang big deal nito. At isang napakalaking hakbang para sa Straw Hat crew. Pero tumutol nga dito si Zoro at Sanji dahil sa laki ni Loki para sa Sunny at sa dami niyang kakainin. Pero sa mundo ng One Piece, kung saan lahat ay posible, mayroon talagang posibleng malaking mangyayari. At si Franky na ang bahala dito. Umayaw nga din dito si Loki at tinanggihan si Luffy. At sabi niyang, hindi siya sumusunod kahit kanino. Ramdam naman ni Hyrodin na, instinctively, na alam ni Luffy na mapagkakatiwalaan si Loki. Habang si Luffy naman, I refuse your refusal ang atake dito. At nakangiti pa itong nagsabing excited na daw siyang makita kung papaano lumaban si Loki. Kung tutuusin, pareho lang ito sa nangyari kay Zoro nang imbitahan siya ni Luffy. Kaya hindi ako nababahala, expected na to sa personality ni Loki. Humingi naman ng paumanhin si Hyrodin kay Luffy. At sabi niyang isang kriminal si Loki sa Elbaf, kaya hindi ko siya pwedeng ibigay sa'yo. At na bad trip naman si Luffy. Nang papaalis na sila Hyrodin dala-dala si Luffy, biglang tinawag ni Gaban si Hyrodin at sinabihang pakawalan niya si Loki. Sobra namang nagulat si Hyrodin sa sinabi ni Gaban. Dagdag pa niyang, 14 years ago, 113 na gwardiya ng Kastilyo ang pinatay ni Loki. Halos mapatay na rin daw niya si Elder Harul. Pinatay niya ng walang awa ang kanyang sariling ama. Siya nga daw talaga ang pinakamasahol na kriminal sa kanilang bansa. Then sagot naman ni Gaban na alam niya ang lahat ng yan. Pero nung sa araw na yon, may naramdaman daw siyang kakaibang pagbugso ng haki na nagmumula sa Kastilyo. Kasama si Shanks, pumunta sila doon para mag-imbestiga. Pero mukhang di nila nalaman ang buong pangyayari. Hindi man natin nakita si Roger dito, pero andito si Shanks sa Elbaf. Nagulat naman si Hyrodin sa sinabi ni Gaban. At si Luffy naman ay nagulat din nang marinig niya ang pangalan ni Shanks. Nagpaiwan si Hyrodin at si Luffy at pinauna na nila ang kanilang kasamahan. At sabi naman ni Zoro, ayan na naman daw si Luffy, sira ulo pagdating kay Shanks. Nagalit naman dito si Luffy at sabi niya kay Zoro na hindi sira ulo si Shanks. At sabi naman ni Sanji na si Luffy ang tinutukoy ni Zoro na sira ulo at hindi si Shanks. Pinilit naman ni Gaban si Hyrodin na pagsalitain si Loki tungkol dito. Dahil sa kahit magkaiba ang kanilang mga magulang, ay magkapatid pa rin sila. Tanong ni Hyrodin, sabihin mo na lahat, Loki. At dito na nagsimula ang kwento. Sabi ni Loki, ayaw na niyang maalala pa yon dahil sa napakasama ng mga pangyayari sa araw na yon. Nagsimula ang flashback 14 years ago. Ipinatawag sina Loki at Harul papunta sa Kastilyo. Mabait ang pakikitungo ni Loki kay Harul. At mas matangkad pa siya kay Harul dito. Ayaw ni Loki sa kanyang ama dahil sa tuta daw siya ng world government. At kinamumuhian niya ang mga to dahil sila ang pumatay kay Rox Disebek. At kung makikipag-alyansa ang hari sa kanila, tututol daw talaga siya dito. Nilabanan ni Rox Disebek si Imu sa God Valley. So hindi nga ba talaga sina Garp at Roger ang nagpabagsak sa kanya? Well, posible nga talagang papatayin siya ng world government dahil sa may initial D si Rox sa kanyang pangalan. At alam nating lahat na kinamumuhian ni Imu ang mga may D sa pangalan. Malaki nga talaga ang chances ng teoryang nasa God Valley din si Imu dahil sa pagkakarecognize ni Gaban sa kanyang haki dito sa Elbaf. Tandaan natin na pangarap ni Rox na maging hari ng buong mundo at mas malaki ang bantang dala nito sa world government kumpara sa pagiging hari lang ng mga pirata. Kitang-kita na malayo to sa inaakala ni Hyrodin. At ngayon,
Baka masasagot na rin ang matagal na nating hinala kay Harul na isa sa pinakamisteryosong karakter para sa akin sa ngayon. Posible kayang kasabwat siya ng world government kahit pa may maganda siyang intensyon? O iniisip niyang ito ang best para sa Giants, kahina-hinala pa rin siya. Nang dumating na sila Loki at Harul sa entrance, tila ayaw pa ngang papasukin ng gwardya sina Loki. At dahil dito, tinadyakan ni Loki ang gwardya para buksan ang pintuan. Pagpasok nila sa throne room, biglang may nakakagulat na eksenang tumambad kina Loki at Harul. Tulong-tulong ang mga gwardya sa pagpatay kay King Harald. Silhouette lang ni Harald ang nakikita natin. Kaya hindi malinaw kung nag-transform ba siya into a demon or hindi. Pero may mga sungay siya na alam nating pinutol niya noon at tila may pakpak din siya. Ibig sabihin, baka napilitang mag-transform si Harald gaya ng nangyari kina Dory at Broggy. Kaya kung si Loki man ang pumatay sa demon version ng kanyang ama, kitang-kita naman natin na hindi niya ito kasalanan at hindi siya dapat sisihin. Di nga makagalaw si Harald sa pagkagulat. At tanong naman ni Loki, anong ginagawa niyo? Kasabay nito, pinakita naman sina Gaban at Shanks na naliligo lang sa thermal baths sa labas ng bahay ni Gaban. Nasa branch lang sila malapit sa kastilyo. Mas bata ng konti si Gaban dito, kalahati pa lang ang puti ng buhok niya. May black braid sa goatee at bigote. At ito na ang napakalaking revelation sa buong chapter na matagal ng theory sa One Piece community. At ngayon, confirmed na. May marka pala si Shanks sa kaliwang braso, sa itaas ng kanyang siko. Hindi pa natin makikita ang buong design, pero mukhang ito na ang sagot sa matagal ng debate. Posibleng minarkahan si Shanks ni Imu gaya ng sa mga Holy Knights. At sa pagkawala ng kanyang braso, nagawang makalaya ni Shanks sa kapalaran at kontrol na yon. Oo, pwedeng simbolo pa rin yung pagputol ng braso para ipakita kay Luffy ang panganib ng dagat. But considering na alam nating lahat kung gaano kalakas si Shanks sa mga panahong yon, it feels much better na may gantong rason ngang ginawa si Oda, kung saan kailangan talaga niyang isakripisyo ang kanyang braso para tanggalin ito. At yung insidente sa Sea King, ang perfect opportunity. And it all makes sense na sa lahat. Dati, marami ang nag-criticize sa part na yon, pero ngayon, walang dudang sobrang ganda ng pagkakonekta ni Oda sa part na to. Sabi ni Gaban kay Shanks, ang tagal na mula nung huli tayong nag-share ng tub. 3 o 4 na taon na siguro. Pero sagot ni Shanks, hindi, 10 taon na mula nang mawala si Captain. Malinaw dito kung gaano kalayo na ang agwat ng mga pinagdadaanan nila sa buhay. Si Shanks mula bata naging ganap ng adult. Si Gaban naman, galing sa adventurer na nasa middle age, papunta na sa mas kalmadong phase. Kaya mas ramdam ni Shanks ang bigat ng 10 taon. Sabi pa niya, totoo, sobrang laki ng pinagbago ng buhay ko. Ang totoo, gusto ko lang noon maging masayang pirate kasama si Buggy. At dahil doon, ang dami niyang gustong malaman tungkol sa Elbaf. Ang ganda pa rin talaga ng brotherhood ni na Shanks at Buggy. Pakiramdam ko, silang dalawa lang talaga ang nakakaintindi sa isa't isa. Napakaganda ng samahan ni Shanks at Buggy, lalo na ngayong unti-unti nang nabubuo ang kwento ng kanilang nakaraan. Then biglang binitiwan ni Gaban dito ang isa pang napakalaking revelation. Sabi ni Gaban, well, you are the child of destiny. Pero sinundan niya agad ito ng, wag na muna nating pag-usapan yung mga komplikadong bagay ngayon, Shanks. Nagkwentuhan na lang sila. Nagbalikan ng alaala ng mga adventures nila, gaya nung unang beses na nakilala nila sina Dory at Broggy sa Little Garden. At biglang dumating si Ripley para batiin si Shanks. Tinanong pa niya si Shanks kung may kwento ba siya tungkol sa mga pinaggagawa ni Gaban sa kabataan niya. At sabi naman ni Shanks na, meron daw. Kada baba daw nila sa kanilang barko, di nila mabilang. Pero bago pa man maipagpatuloy ni Shanks ang sasabihin niya, ay agad nga siyang kinurot ni Gaban sa pisngi. Dagdag pa niya na kung gusto ni Shanks makalabas ng buhay sa Elbaf, ay manahimik na siya. Nakatagpo daw ni Shanks si Harold sa Mary Joyce, pero di sila malayang nakakapag-usap doon. Inamin na rin dito ni Shanks kung bakit siya nasa Elbaf. Gusto raw niyang makipag-usap kay King Harold tungkol sa isang bagay bago pa man mahuli ang lahat. So kahit isang pirata na si Shanks sa mga panahong ito, ay nakakapunta pa rin siya ng Mary Joyce. It really explains nga talaga kung ba't nirespeto ni Sengoku si Shanks sa Marineford War, dahil sa isa siyang Celestial Dragon. At ang best guess natin sa talagang pakay ni Shanks sa Elbaf ay ang legendary Devil Fruit ng Elbaf. So naiisip ko ngang parang ginagamit ni Shanks ang pagka-Celestial Dragon niya sa kanyang mission. Pagkuha ng mga mahalagang impormasyon, katulad lang nitong legendary Devil Fruit ng Elbaf. Mabalik naman sa kastilyo, kung saan makikita nating ang pagbugso ng haki na lumalabas dito. Namatay si King Harold at tila may nagwawala sa loob ng kastilyo. At sa malamang si Loki ito. At dito na rin nasaksak ng espada ang ulo ni Harol. Kasabay nito, may isang misteryosong anino sa loob ng kastilyo na binubuksan ng treasure room kung saan naroon ang alamat na Devil Fruit ng Elbaf. Sa sumunod na double page spread, may panibagong flashback 109 years ago. At grabe rin ang mga revelasyon. Sabi ng narrator, kung babalik pa tayo sa nakaraan, 109 years ago, sa panahong kapag tinanong mo ang sinumang tao sa karagatan,
kung ano ang pinakakinatatakutan nila sa mundo, iisa ang sagot nilang lahat, ang mga piratang higante. Makikita natin si Great Eric na hinahabol ang isang barko sa dagat, kasama ang napakabatang sina Dory, Broggy, Oimo at Kashi. Pero may isa pang higanting barko na nakadock sa isang kaharian ng tao. Patuloy ng narration, sa parehong oras, isang opisyal na barko mula sa kaharian ng mga higante ang naging isa pang dahilan kung bakit kinatatakutan ang pangalang Elbaf. Sabi ni Harold, narinig kong may magandang prinsesa raw sa kastilyong yon. Sige, silipin nyo nga. Nagkagulo na nga ang mga tao. Isa sa mga giant soldiers na kasama ni Harold ang sumilip sa bintana ng kastilyo para hanapin ang prinsesa. Pero bigla siyang tinadyakan ni Harold papasok mismo sa kastilyo. Katulad lang talaga sa pinaggagawa ni Loki. Nagsitakbuhan na ang mga tao mula sa kaharian. Habang umiiyak ang hari at ang prinsesa sa takot, pabirong sinsabi naman ni Harold, "Ay, nadulas ako." Sabi ng mga higante, "Mahal na hari, tama na po." Dito na ipinakilala ang batang Harold. Kamukhang kamukha niya si Loki, maikli ang buhok, naka-spike, at sobrang marahas. Humahalakhak si Harold at sinabi pa niyang, "Ngayon, sabihin niyo kung sino ang Panginoon niyo." Ayon sa narrator, si Harold, ang hari ng Elbaf, ay umupo sa trono sa murang edad na 45 or 15 kung ihahalin tulad sa edad ng tao. At isa talaga siyang malupit at mayabang na nilalang. Kaya malinaw na mana ni Loki ang ugali ng ama niya. At diyan na nagtatapos ang ating review sa chapter 1152 ng One Piece. Kung may mga opinion din kayo patungkol sa expectations nyo sa susunod na chapter, ay pakishare na rin sa ating comment section. At pipili tayo dyan para i-content next video. At shoutout nga pala sa inyo mga idol. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli. Paalam na muna.